Isang mapayapang araw sa inyo, mga kahinahon. Ako si Mia at muli ko kayong inaanyayahang damhin ang isang kwentong magpapaalala sa atin kung gaano katatag ang puso ng isang babae. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa mga taong pinag-alayan mo ng iyong buhay. Paano kung ang mismong pamilyang binuo mo ang siya ring wawasak sa'yo? Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo? At hanggang kailan mo kayang magtiis? Pirmahan mo to. Ang mga salitang yon, binitiwan ni Teresita na parang balang lumabas sa bibig ng baril. Kasabay nito ang malakas na paglapag ng isang folder sa ibabaw ng mamahaling lamesa na gawa sa mahogany, ang mismong lamesa na pinili ni Bella para sa kanilang dining area. Hindi humihinga si Bella. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga dokumento sa loob ng folder. Mga salitang legal, mga pangalan, mga numero. Pero lumalangoy ang lahat sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw ay ang puwang sa ibaba. Ang blangkong linya na nag-aantay sa kanyang pangalan. Sa tabi ng mga papel, isang mamahaling ballpen. Ang ballpen na regalo niya kay Rico noong pumasa ito sa bar exam. Ano to? Tita? Tanong ni Bella. Basag ang kanyang boses. Tumingin siya sa kanyang asawa. Nakatayo si Rico sa likod ng kanyang ina. Ang mga mata ay nakatutok sa sahig na gawa sa tiles na si Bella rin ang pumili. Ang kanyang mga kamao ay bumubukas at sumasara. Pero wala ni isang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Huwag ka nang magtanong, sagot ni Teresita. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Just sign it para matapos na, para sa kapakanan yung pamilya. Pamilya? Halos pabulong na, sabi ni Bella. Hindi ko maintindihan. Hinawakan niya ang kamay ni Rico. Malamig. Rico, anong nangyayari? Sa wakas, nag-angat ng tingin si Rico. Ngunit hindi sa kanya, sa kanyang ina. At sa isang segundong yon, alam na ni Bella. Natalo na siya. Ngumisi si Teresita. Hindi mo maintindihan o ayaw mong intindihin? Simple lang, Bella. Kailangan ng pamilyang ito ng tagapagmana. Parang sinaksak si Bella sa dibdib. Ang sakit, pamilyar at matalim. Ang sugat na laging binubudburan ng asin ni Teresita sa tuwing may pagkakataon. May anak na si Rico. Pagpapatuloy ng biyenan niya at bawat salita ay parang isang dagok. Isang lalaki, malusog, at hindi niya kailangang maghintay pa. Ang pangalan niya ay Ricardo Jr., isinunod sa pangalan ng yumaong papa niya. Isang malakas na ugong ang pumuno sa tainga ni Bella. Ricardo Jr., Karen, ang babaeng ipinakilala sa kanya ni Rico bilang isang malayong pinsan mula sa probinsya. Ang mga biglaang business trip, ang mga gabing hindi ito umuuwi. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo at ang larawan ay isang halimaw na handang lamunin siya ng buo. Pirmahan mo na, ulit ni Teresita. Lahat ng ari-arian, ng kumpanya, ililipat mo sa pangalan ni Rico, sa pangalan ng pamilya Villanueva. Pero, ako ang nagtayo ng kumpanya, nangihinang sabi ni Bella, habang ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pinaghirapan ko ang lahat ng ito para sa atin. Tumingin si Bella kay Rico, isang huling pagsusuma mo. Sabihin mo, Rico, sabihin mong hindi totoo. Sabihin mong pinaghirapan natin to, na para sa atin to. Pero ang tanging nakita niya sa mga mata ng kanyang asawa ay hiya at pagsuko. Tapos na ang pakinabang mo sa pamilyang to, Bella, sabi ni Teresita. Hinila ang braso niya at kinaladkad siya patayo. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat ni Bella. Naibigay mo na ang lahat ng kailangan namin mula sa'yo. Ang pera mo, ang talino mo. Huminto ito at tinitigan siya mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. Pero ang pinakaimportanteng bagay,
Hindi mo kayang ibigay. Tinulak siya ni Teresita palabas ng dining area patungo sa pinto. Agad na napahawak si Bella sa kanyang handbag, ang tanging bagay na malapit sa kanya. At sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, isinilid niya ang maliit na leather-bound notebook mula sa ibabaw ng side table sa loob nito. Umalis ka na. Ngayon din. Habang itinutulak siya palabas, ang kanyang mga daliri ay dumaplis sa makinis at matigas na kahoy ng nara sa kanilang pinto. Ang pinto na pinangarap niya. Ang bahay na binuo niya. Tita, Rico, maawa kayo. Awa? Tumawa si Teresita ng walang kagalakan. Ang awa ay para sa mga may halaga. At sa pamilyang ito, Bella, hindi ka kawalan. Narinig niya ang malakas na pagsara ng pinto sa kanyang likuran. Sumunod ang tunog ng pag-ikot ng susi sa lock. Nakatayo si Bella sa dilim, sa labas ng sarili niyang bahay. Ang tanging dala niya ay ang kanyang handbag at ang bigat ng isang pagkakanulo na dumurog sa kanyang pagkatao. Mula sa loob, nakikita niya ang mga ilaw na nagniningning. Mula sa labas, ang tanging kayakap niya ay ang malamig na hangin ng gabi. Walang mapupuntahan, walang masisilungan. Ang tunog ng pagsara ng gate ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Isang hudyat, ang pagtatapos ng lahat. Naglakad si Bella ng walang direksyon. Ang kanyang mga paa ang nagdadala sa kanya, habang ang kanyang isip ay nananatiling nakalutang sa dagat ng pagkakanulo. Ang bawat poste ng ilaw na kanyang nadadaanan ay naghahagis ng mahahabang anino sa kalsada, mga aninong parang multo ng kanyang mga alaala, humahabol at nanunumbat. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na naglakad. Ang lamig ay nagsimula nang bumaon sa kanyang mga buto, ngunit manhid ang kanyang pakiramdam. Sa dulo ng isang maliit na kalye, nakakita siya ng isang ilaw na kumukurap-kurap. Velasco Lodging House. May iilan pang pisong natira sa kanyang wallet, sapat para sa isang gabi. Ang kwarto ay maliit at malinis, pero amoy luma at kulob. Isang bombilya na nakasabit sa kisame ang nagbibigay ng maputlang liwanag. Ang mga pader ay manipis. Naririnig niya ang pag-ubo ng isang tao mula sa kabilang kwarto. Isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. At doon, sa katahimikan ng isang kwartong hindi kanya, bumuhos ang lahat. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dumaloy na parang ilog. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa bawat hikbi. Hindi ito iyak ng lungkot. Ito ay iyak ng isang pusong pinira-piraso. Ang sakit ay pisikal. Nararamdaman niya ito sa kanyang dibdib, sa kanyang lalamunan, sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Matapos ang tila walang katapusang pag-iyak, naupo siya sa gilid ng kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kanyang handbag. Kinuha niya ang maliit na leather-bound notebook, ang resibo ng kanyang mga sakripisyo. Binuklat niya ang unang pahina. Nakasulat doon sa sulok, gamit ang kanyang sariling sulat kamay. Rico's Law School. Final tuition fee. Naalala niya ang araw na yon. Isinangla niya ang kanyang unang sahod para lang mabayaran iyon, para matupad ang pangarap ni Rico na maging abogado. Sunod na pahina. Tita Teresita, maintenance medicine, hypertension, isang listahan na buwan-buwan niyang binibili. Ang pinakamahal na brand dahil iyon daw ang hiyang sa biyanan niya. Sunod, down payment, house and lot in Greenwood Subdivision. Ang bahay, ang kanilang bahay. Naalala niya ang tuwa sa mga mata ni Rico nang sabihin niyang naaprubahan na ang loan. Sa wakas, Bella, sabi nito, magkakaroon na tayo ng sarili nating tahanan. Tayo. Ang salitang yon ay isa na ngayong kasinungalingan. Habang binubuklat niya ang mga pahina, isang maliit na papel ang nahulog mula sa pagitan. Isang resibo. Kupas na ang tinta, pero nababasa pa. Aling Caring's Jewelry Shop. 18K gold necklace ang petsa. Mother's Day.
2 taon na ang nakalipas. Naalala niya ang nangiti ni Teresita nang isuot niya ito rito. Napakabuti mong asawa sa anak ko, Bella. Isa kang anghel. Ang anghel na tinawag niyang walang silbi. Ang anghel na itinaboy niya sa gitna ng gabi. Ang kwintas na yon, iyon mismo ang suot ni Teresita kanina habang sinasabi nitong tapos na ang pakinabang niya. Isinara niya ang kanyang mga mata, ngunit ang sakit ay naroon pa rin. Patuloy niyang binuklat ang libro. Ang kanyang mga daliri ay dumadampi sa mga numero at mga pangalan na parang mga sugat. Huminto siya sa isang entry, isang pangalan na paulit-ulit na nakasulat sa tabi ng malalaking halaga ng cash withdrawal. Mr. Santos. Sino si Mr. Santos? Bakit napakalaki ng perang napupunta sa kanya? Hindi niya maalala. Ang isip niya ay masyadong pagod para mag-isip pa. Isinara niya ang notebook. Ang pag-iyak ay humupa na. Ang natira na lang ay isang nakabibinging katahimikan sa loob niya. Isang malamig na kawalan. Humiga siya sa kama. Yakap-yakap ang libro sa kanyang dibdib. Hindi na siya umiyak. Wala nang luhang mailalabas. Hinayaan na lang niya ang dilim na lamunin siya hanggang sa makatulog siya dala ng matinding pagod. Paggising niya, sumisilip na ang unang sinag ng araw sa maliit na siwang ng bintana. Umupo si Bella. Ang sakit ay naroon pa rin, pero may nagbago. Ang apoy ng kanyang galit ay namatay na, at ang natira ay mga baga na nagbabaga sa ilalim ng abo. Isang malamig at matigas na bagay ang nabuo sa kanyang dibdib. Hindi galit, hindi lungkot, determinasyon. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Mula doon, tanaw niya ang palengke ng kanilang barangay na nagsisimula ng maging abala. Mga sasakyan, mga taong naglalakad, ang ingay ng buhay na nagpapatuloy. At sa tapat ng palengke, sa kabilang kalsada, may isang maliit na pwesto. Ang pintura ay tuklap-tuklap na at may malaking karatula na nakasabit sa bintana. For rent. Tinitigan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang kanyang mga labi ay nagsara sa isang towid na linya. Saan siya pupunta? Pauwi sa probinsya dala ang kahihiyan? Magtatago sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya? Hindi. Hindi siya aalis. Hindi siya magtatago. Ito ang lugar kung saan siya dinurog. Dito rin sa lugar na ito, siya muling babangon. Hindi niya alam kung paano. Ang alam lang niya, hindi pa tapos ang laban. Dito lang ako, sabi niya sa kanyang sarili. Makikita nila ang natitirang laman ng kanyang bank account, ang perang inipon niya para sana sa kanilang 10th wedding anniversary ay naging puhunan niya. 1 linggo lang ang lumipas. Ang dating abandonadong pwesto ay nagkaroon ng bagong buhay, Hinahon Karinderya. Simple lang ang pangalan na ipininta niya sa isang piraso ng kahoy. Walang magarbong disenyo. Ang amoy sa loob ay pinaghalong bagong pintura at ang mabangong samyo ng ginigisang bawang at sibuyas. Sa unang araw ng pagbubukas, halos walang pumasok. Ang mga dumadaan ay sumusulyap lang. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad at awa. Naririnig ni Bella ang kanilang mga bulungan na parang mga bubuyog. Siya yon, di ba? Yung asawa ni Attorney Villanueva. Nakakaawa naman. Mula sa mansyon, ngayon nagtitinda na lang ng turo-turo. Ano kayang nangyari? Grabe ang sinapit. Baka naman kasalanan din niya. Mahirap na humusga. Bawat bulong ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit pinanatili ni Bella ang kanyang tingin sa nilulutong adobo. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paghalo, sa pagtimpla. Dito niya itinuon ang kanyang buong atensyon. Ang pagluluto ang naging kanyang dasal, ang kanyang meditasyon. Sa 2 araw, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanyang pintuan. Nakabestida si Teresita. Suot ang kwintas na ginto na bigay ni Bella na parang isang tropeo. Sa likod niya, nakasunod si Rico, nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo. Look at you now.
Sabi ni Teresita. Ang boses ay matamis, ngunit puno ng lason. Hindi ito pumasok, nanatili lang sa labas, tinitingnan ang maliit na karinderya na may pagkasuklam. Kung marunong ka lang sanang lumugar, edi sana hindi ka nagkakaganyan. Hindi sumagot si Bella. Patuloy lang siya sa paghiwa ng sibuyas sa kanyang sangkalan. Ang bawat hiwa ay sakto at mabilis. Pinapahiya mo ang pangalan ng pamilya. Dagdag pa ni Teresita. Isang Villanueva, nagtitinda sa tabi ng kalsada. Anong sasabihin ng mga tao? Hindi na po ako isang Villanueva. Mahinang sagot ni Bella. Hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Isang matalim na tawa ang kumawala kay Teresita. Tama, isa ka na lang. Wala, isang pagkakamali. Tumingin si Teresita kay Rico. Halika na, Rico. Baka mahawa pa tayo sa kamalasan dito. Bago sila umalis, isang saglit na nagtama ang mga mata ni Bella at Rico. Sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal, wala siyang nakitang galit o pagmamahal. Ang nakita niya lang ay isang malalim, nakalulunod na hiya. Nang makaalis na sila, napahinto si Bella sa paghiwa. Nanginginig ang kanyang kamay. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata, at muling nagpatuloy. Kinahapunan, isang matandang babae na may baston ang pumasok. Si Aling Nita, isa sa mga matagal ng residente sa kanilang barangay. Umorder ito ng kanin at sinigang. Tahimik itong kumain sa isang sulok. Nang magbabayad na, iniabot ni Aling Nita ang pera. Ngunit nang ilagay ito ni Bella sa kanyang palad, naramdaman niyang may sobra. Sinubukan niyang isauli ito. Umiling si Aling Nita. Hinawakan nito ang kamay ni Bella. Ang balat nito'y kulubot, ngunit mainit. Tinitigan siya nito sa mata. Hayaan mo na, iha, mahinang sabi ng matanda, para sa matapang na tulad mo. Sa simpleng mga salitang yon, parang may kung anong mainit na bagay ang dumaloy sa puso ni Bella. Tumangulang siya, hindi makapagsalita dahil sa namumuong luha sa kanyang lalamunan. Habang nagliligpit si Bella bago magsara, isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa kabilang kalsada. Tinted ang mga bintana nito, hindi niya maaninag kung sino ang nasa loob. Nanatili itong nakaparada doon ng ilang minuto na para bang inoobserbahan ang kanyang maliit na karinderya. Pagkatapos ng ilang sandali, umandar ito at tuluyan ng umalis. Kinabukasan, mas marami nang kumain sa pwesto niya. Ang sinigang ni Aling Nita ay naging usap-usapan. Ngunit sa kalagitnaan ng abalang tanghalian, dumaan ulit si Teresita. Kasama niya ang ilan sa kanyang mga amiga. Hindi ito tumingin sa direksyon ni Bella. Ngunit sinadya niyang lakasan ang kanyang boses para marinig ng lahat sa paligid. Naku mga mare, sabi niya sa kanyang mga kasama habang nakaturo ang nanguso sa karinderya. Mag-ingat kayo sa kinakain niyo dyan. Baka may lason. Ang mga kumakain ay biglang natigilan. Ang kanilang mga mata ay napunta kay Bella, puno ng pagdududa at takot. Ang salitang lason ay lumutang sa hangin, mas mabigat at mas nakamamatay kaysa sa kahit anong usok mula sa lutuan. Ang mga kutsara at tinidor ay huminto sa ere. Ang mga customer ay nagkatinginan, tapos ay tumingin sa kanilang mga plato na may bagong pag-aalinlangan. Naramdaman ni Bella ang paglamig ng buong paligid. Ang dugo ay umakyat sa kanyang mukha, dala ng hiya at galit. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, huminga siya ng malalim. Kumuha siya ng isang malinis na kutsara. Mula sa kaldero ng kare-kare, kumuha siya ng isang kutsara, puno ng sarsa at karne, at isinubo ito. Ngumuya siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa mga customer. Ang luto ko, sabi niya sa isang boses na kalmado ngunit matatag, ay galing sa puso, hindi sa galit. Ang tensyon ay unti-unting nawala. Ang ilan ay nahihiyang ngumiti. Ang iba ay nagpatuloy sa pagkain. Ang masamang hangin na dinala ni Teresita
ay dahan-dahang ihipan ni Bella palayo. Sa gitna ng lahat ng iyon, isang lalaking nakasuot ng malinis na polo shirt ang kalmadong nagpatuloy sa pagkain na para bang walang narinig. Siya lang ang hindi natinag. Nang matapos, lumapit ito sa counter para magbayad. "Magkano lahat?" tanong niya. Ang boses ay mahinahon. ₱85 po, sagot ni Bella, pilit nang ngumingiti. Iniabot ng lalaki ang ₱100. "Keep the change." Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. "Masarap ang luto mo. Huwag mong hayaang sirain ng kahit sino ang araw mo." Bago pa man makasagot si Bella, tumalikod na ito at naglakad paalis. Kinabukasan, bumalik ang lalaki. At sa susunod na araw, at sa susunod pa, naging regular na customer siya tuwing tanghalian. Tahimik lang itong kumakain sa isang sulok, nagbabasa ng libro. Ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang kapanatagan kay Bella. Isang hapon, habang nagliligpit si Bella, pumasok ulit ito. "Pasensya na, sir. Sarado na po kami," sabi ni Bella. "I know," sagot ng lalaki. Ngumiti ito sa unang pagkakataon. "Hindi ako kakain. I just wanted to talk." Umupo ito sa isa sa mga bangko. "I know who you are, Mrs. Reyes, Bella." Natigilan si Bella. "Kilala niyo po ako?" "Rico and we were classmates in law school." Pagpapakilala niya. "I'm David Lim." Biglang nag-init ang mga pisinggi ni Bella, ang karibal ni Rico. Ang palaging ikinukwento nito na mayabang at palaging natatalo sa klase. "Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyo." Pagpapatuloy ni David. Ang boses ay puno ng respeto. "Pero hindi ako bulag. At hindi rin ako bingi sa mga chismis. Minsan, may mga nababanggit siya. About the boldness. About you. How he had everything under control." Ang mga salitang yon ay tumama kay Bella. Under control. Ganoon pala ang tingin sa kanya. Isang asset. Isang bagay na kailangang kontrolin. "Nandito lang ako para sabihin na kung kailangan mo ng tulong, legal advice, walang bayad." Alok ni David, "Just call me." Umiling si Bella, puno ng pride at hiya. "Salamat, pero kaya ko to. Kaya ko ang sarili ko." Tumango si David, hindi na nagpumilit. Tumayo na ito para umalis. Ngunit bago lumabas, huminto ito. "Naalala ko lang," sabi niya, na parang nag-iisip. Muntik na yon mag-kick out sa law school dahil sa isang insidente. Cheating scandal. Pero syempre, nandyan si Tita Teresita para ayusin ang lahat. She always gets what she wants. Iniwan ni David ang kanyang calling card sa ibabaw ng lamesa. "Ang hustisya, Bella," sabi niya bago tuluyang umalis. "Parang pagkain din yan. Hindi dapat ipinagkakait sa mga nagugutom." Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na kwarto sa lodging house, tinititigan ni Bella ang calling card. Attorney David Lim. Isang parte sa kanya ang gustong itapon ito para patunayan na hindi niya kailangan ng tulong. Pero isang parte rin ang nagsasabing itago niya ito. Para lang kung sakali. Isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-isip. Ang landlady. May iniaabot itong isang sobre. "Ano po ito, Aling Martha?" "Pasensya na, Bella," sabi ng matanda. Halatang hindi komportable. "Pinapabigay lang. Galing sa bagong may-ari ng building na to. Kailangan mo na raw umalis sa loob ng 1 linggo." Binuksan ni Bella ang sulat. Nanginginig ang mga kamay. Isang formal na eviction notice. Ang dahilan, due to a recent change in ownership. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Hindi ito nagkataon lang. Alam niya kung sino ang bagong may-ari. Ang eviction notice ay hindi isang sulat. Isa itong deklarasyon ng giyera. Sa loob ng 2 araw, sinubukan ni Bella na humanap ng ibang matitirhan. Ngunit ang bawat pinto na kanyang kinatok ay nagsasara.
Ang ilan ay nagsasabing puno na sila. Ang iba ay biglang nagtataas ng presyo ng sobra-sobra. Nakarating na ang balita. Ang utos ni Teresita. Walang sino man sa barangay ang gustong maging kaaway ng mga Villanueva. Gabi-gabi, pagkatapos magsara ng karinderya, umuupo si Bella sa kanyang kwarto, napapaligiran ng mga gamit na nakaimpake na sa karton. Ang mga pader ay parang lumiliit, ang hangin ay parang nauubos. Ramdam niya ang paghigpit ng lubid sa kanyang leeg. Wala na siyang pagpipilian. Kinuha niya ang kanyang telepono at ang calling card ni David Lim. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang tinatype niya ang numero. Sa bawat digit, nararamdaman niya ang paglunok sa kanyang pride. Lim Law Office, good morning. Hello. Hinahanap ko sana si Attorney Lim. Nautal na sabi ni Bella. Si Bella Reyes to. Ilang sandali lang ng katahimikan at pagkatapos ay ang boses na ni David ang narinig niya sa kabilang linya. Bella, I was waiting for your call. Magkita tayo. Saan mo gusto? Sa karinderya ko na lang, sagot niya. Pagkatapos ng lunch service, nang hapong iyon, umupo si David sa parehong mesa na dati niyang inuupuan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pagkain ang nasa harapan nila, kundi ang mga dokumento at ang leather-bound notebook ni Bella. They're boxing you in, sabi ni David pagkatapos marinig ang lahat. Inuubos nila ang lahat ng options mo hanggang sa mapilitan kang umalis. Ano ang laban ko sa kanila, David? Tanong ni Bella. Ang boses ay puno ng pagod. Nasa kanila ang lahat, ang pera, ang impluensya. Mali, sagot ni David. Ang kanyang mga mata ay matalim. Nasa iyo ang isang bagay na wala sila. Katotohanan. At itinuro niya ang notebook. Resibo. Binuklat ni Bella ang notebook sa pahina kung saan nakasulat ang pangalan ni Mr. Santos. Sino siya? Bakit napakalaki ng perang binibigay ko sa kanya noon? Tinitigan ni David ang pangalan. Augusto Santos. Siya ang dating accountant ng kumpanya. Bigla na lang tinanggal ni Teresita 2 years ago. May narinig akong chismis na may nadiskubre raw siyang hindi maganda sa mga libro. Isang piraso ng puzzle ang biglang nabuo sa isip ni Bella. Pero paano natin siya lalabanan? Tanong ulit ni Bella. Wala tayong ebidensya. Ngumiti si David. Kung hindi natin kayang labanan ng apoy gamit ang tubig, lalabanan natin ito gamit ang mas malaking apoy. Tumingin siya sa paligid ng karinderya, sa mga customer na kumakain at nagkukwentuhan. Ang pinakamalaking kahinaan ni Teresita ay ang pride niya. Ang tingin sa kanya ng mga tao. Gagamitin natin yan. Paano? Greed, sabi ni David. Nasakim sila. At ang taong sakim, nagiging careless. Ibinuklat ni David ang isang mapa ng kanilang lugar. Itinuro niya ang isang bakanteng lote, hindi kalayuan sa palengke. Ang lupa na to. Matagal nang gusto ni Rico na bilhin, pero hindi niya makuha-kuha dahil mataas ang presyo at ayaw ibenta ng may-ari. Anong gagawin natin dyan? Magtatanim tayo ng kwento, Bella, sabi ni David. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang ideya. At ang karinderya mo, ang pinakamagandang hardin para magtanim. Kinabukasan, may mga bagong usap-usapan sa hinahon karinderya. Habang naghahain ng pagkain, sinisigurado ni Bella na maririnig siya ng mga marites ng barangay. Narinig niyo ba? May malaking investor daw na darating. May itatayo raw na mall. Saan daw? Doon daw malapit sa bakanteng lote ni Mang Tomas. Grabe, tataas daw ang value ng lupa doon. Ang mga kwento ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Mula sa karinderya, papunta sa palengke, sa barbershop, sa simbahan. Isang linggo lang, iyon na ang bukang bibig ng lahat. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang tahimik na observer. Isang lalaking nasa mid-40s, laging nakaupo sa sulok, nagbabasa ng libro habang kumakain.
Hindi siya nakikisali sa usapan. Ang pangalan niya ay Gabriel. Bago lang siya sa lugar. Isang hapon, habang nag-aabang si Bella ng balita, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa labas. Si Rico. May kausap ito sa telepono at malakas ang boses nito, puno ng kasabikan at kasakiman. Oo, sigurado ako. Ang sabi ng source ko, totoo ang balita. Ihanda mo na ang pera. Bibili natin ang lupa na yon kahit anong mangyari. Napangiti si Bella sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Kinagat na nila ang pain. Ang kasakiman ay isang apoy na kapag sinindihan, mahirap nang patayin. At para kina Rico at Teresita, ang balita tungkol sa itatayong mall ay parang isang galon ng gasolina. Ginamit nila ang halos lahat ng natitirang liquid assets ng kumpanya, ang perang pinaghirapan ni Bella, para bilhin ang lupa ni Mang Tomas. Nagbayad sila ng presyong halos doble sa market value sa takot na maunahan sila ng ibang investor. Nang maisara ang deal, nagdiwang ang mag-ina. Nagpa-cater pa si Teresita ng isang maliit na salo-salo sa kanilang bahay. Ang balita ng kanilang matalinong investment ay ipinagmayabang niya sa buong barangay. Kita niyo na, sabi niya sa sino mang gustong makinig. Ang tunay na Villanueva, may vision. Hindi tulad ng iba dyan na hanggang pagluluto lang ng dinuguan ang alam. Hindi pinansin ni Bella ang mga parinig. Abala siya sa kanyang karinderya. Abala siya sa pagmamasid. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mesa, bigla siyang napasigaw ng mahina. Aray! Isang maliit na talsik ng mainit na mantika mula sa kawali ang tumama sa kanyang braso. Agad itong namula. Miss, okay ka lang? Nag-angat siya ng tingin. Si Gabriel, ang tahimik na customer. Tumayo ito mula sa kanyang pwesto at lumapit sa counter. Okay lang. Maliit na paso lang. Sagot ni Bella, medyo nahihiya. Patingin, sabi ni Gabriel sa isang boses na may awtoridad. Bago pa man makatanggi si Bella, kinuha na nito ang kanyang braso ng may pag-iingat. Mula sa kanyang bag, kumuha ito ng isang maliit na first aid kit at naglabas ng burn ointment. Doktor ka? Tanong ni Bella. Nagulat. Oo, sagot ni Gabriel habang maingat na nilalagyan ng gamot ang paso. Bago lang ako sa rural health unit dito. Ang kanyang mga daliri ay magaan at sanay. Ang paghawak niya ay professional, pero may kakaibang init at pag-aalala. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan ni Bella ang lahat. Ang kanyang mga problema, ang kanyang galit. Ang tanging naramdaman niya ay ang banayad na haplos ng isang estranghero na nagmamalasakit. You should take better care of yourself, sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay seryoso ngunit mabait. Ang mga sugat, malaki man o maliit, kailangang gamutin agad bago pa ito maimpeksyon. Parang may ibang kahulugan ang mga salita niya. Tumangulang si Bella, hindi makapagsalita. Salamat, ang tanging nasabi niya. Ngumiti si Gabriel. Walang anuman. Bumalik na ito sa kanyang upuan at nagpatuloy sa pagbabasa na para bang walang nangyari. Kinabukasan, lumabas ang bagong issue ng lokal na pahayagan, ang tinig ng San Isidro. Nasa front page, isang malaking anunsyo mula sa opisina ng mayor. Public cemetery, itatayo sa barangay San Roque, lupa, na bili na ng munisipyo. Nakadetalye sa artikulo na ang proyektong ito ay matagal ng plano para ma-decongest ang lumang sementeryo sa bayan at ang napiling lokasyon ay isang malaking lote sa tabi mismo ng lupang kabibili lang ng mga Villanueva. Ang mall ay naging sementeryo. Ang prime investment ay naging katabi ng mga nitso. Sa karinderya, nagtatawanan ang mga tao habang binabasa ang dyaryo. Basang dyaryo. Kawawa naman si attorney. Akala niya jackpot. Yun pala'y katapat ng puntod. Yan ang tinatawag na business vision. Hindi nagtagal.
Isang anino ang muling tumabon sa pintuan ng hinahon karinderya. Si Rico. Hawak niya ang dyaryo, lukot na lukot sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay maputla na parang papel. Ikaw, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa galit at pagkalito. Ikaw ang may pakana nito, di ba? Tinitigan lang siya ni Bella. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado. Anong ginawa mo sa amin, Bella? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag na. Bakit mo to ginagawa? Hindi ako ang gumawa niyan, Rico. Sagot ni Bella, ang boses ay malamig. Ang kasakiman niyo ang gumawa niyan. Kayo ang bumili. Kayo ang nagdesisyon. Kayo ang pumirma. Tinitigan ni Rico si Bella na para bang unang beses niya itong nakita. Ang babaeng dati sunod-sunuran at laging nakayuko ay nakatayo na ngayon sa kanyang harapan. Matatag at hindi natitinag. Natigilan siya. Walang masabi. Tinalikuran niya si Bella at naglakad paalis. Ang kanyang mga balikat ay bagsak sa bigat ng kanyang unang malaking pagkakamali. Ang pagkakamali sa lupa ay hindi lang isang simpleng pagkalugi. Ito ay isang malaking butas na lumamon sa halos lahat ng natitirang yaman ng mga Villanueva. Para takpan ang butas na yon, kinailangan nilang magbenta. Una, ang mamahaling sasakyan ni Rico. Sumunod, ang mga alahas na ipinundar ni Teresita, kasama na ang kwintas na bigay ni Bella. Ang bawat bagay na nawawala ay isang piraso ng kanilang pride na natatanggal. Inilalantad ang katotohanang hindi sila kasing yaman at kasing talino ng kanilang ipinagmamayabang. Ang kahihiyan ay naging isang halimaw sa loob ng bahay ng mga Villanueva at ang galit ni Teresita ay walang ibang mapagbuntunan kundi si Bella. Isang tanghali, sa oras na pinakamaraming tao sa karinderya, ang halimaw ay kumawala. Dumating si Teresita na parang isang bagyo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang mukha ay kulubot sa galit. Hindi na siya ang poise at eleganteng ginang. Isa siyang sugatang hayop na handang manakmal. Ikaw! Sigaw niya. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang nakaturo kay Bella. Manggungulam ka! Simula nang dumating ka sa buhay namin, puro kamalasan ang dala mo. Ang mga customer ay natigilan. Ang ingay ng karinderya ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi ka makontento na umalis na lang? Kailangan mo pa kaming sirain? Anong klase kang babae? Hindi kumibo si Bella. Nagpatuloy siya sa pagpupunas ng counter. Ang kanyang mga galaw ay isamduo. Kahit na ang puso niya ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Ang katahimikan ni Bella ay lalong nagsindi sa galit ni Teresita. Sa isang iglap, lumapit ito sa pinakamalapit na mesa at malakas itong itinumba. Ang mga plato ay nabasag. Ang pagkain ay kumalat sa sahig. Ang tunog ng nababasag na babasagin ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang mga customer ay napaatras sa takot. Ito ang nababagay sa'yo, sigaw ni Teresita, hinihingal. Basura, katulad mo. Humarap siya kay Bella. Akala mo matatalo mo ako? Tandaan mo, Bella, utang mo sa amin ang lahat. Kung hindi dahil sa amin, sino ka lang ba? Isang probinsyanang walang-wala. Utang na loob, Bella. Bayaran mo yan habang buhay. Sa pagkakataong yon, tumigil si Bella sa pagpupunas. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at ang kanyang mga mata ay sinalubong ang nag-aapoy na mga mata ni Teresita. Walang takot sa mga mata ni Bella. Ang nandoon lang ay isang malalim, nakakapanghinang awa. Inilapag niya ang basahan. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang isang basag na piraso ng plato. Lagi niyo pong tatandaan, sabi ni Bella. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit malinaw. Tumatagos sa bawat sulok ng karinderya. Kayo ang gumawa ng sarili niyong kamalasan. Ang simpleng katotohanan yon ay parang isang sampal kay Teresita. Aakma pa sana itong susugod
ng isang anino ang humarang sa kanyang harapan. Si Gabriel. Tumayo siya sa pagitan ng dalawang babae. Ang kanyang katawan ay isang pader na nagpoprotekta kay Bella. "Tama na po iyan, ginang," sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Hindi siya sumisigaw, pero ang bawat salita niya ay may kapangyarihan. "Nanggugulo po kayo dito. At sino ka naman para makialam?" Ganting sigaw ni Teresita. "Isa po akong concerned citizen," sagot ni Gabriel. Tumingin siya sa paligid, sa mga nabasag na plato, sa mga takot na customer. "Itigil niyo to o tatawag ako ng pulis." Ang salitang pulis ay nagpabago sa ekspresyon ni Teresita. Ang galit ay napalitan ng pag-aalinlangan, ang kahihiyan ng isang eskandalo sa publiko. Nang pagharap sa mga pulis, iyon ang kanyang pinakamalaking takot. Sinuklian niya si Bella ng isang huling, puno ng pagbabantang tingin. "Hindi pa tayo tapos," bulong niya, bago nagmamadaling tumalikod at umalis, dala ang kanyang nabigong galit. Nang makaalis na si Teresita, ang katahimikan ay nanatili. Dahan-dahang nagsitayuan ang mga customer, nag-iwan ng bayad sa kanilang mga mesa, at tahimik na umalis. Iniwan si Bella at Gabriel sa gitna ng gulo. "Salamat," sabi ni Bella. Ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon. "Walang anuman," sagot ni Gabriel. Yumuko ito at tinulungan siyang pulutin ang mga basag na piraso ng kanyang hanap buhay. "Huwag kang mag-alala," sabi niya, hindi tumitingin kay Bella. Ang nababasag, nabubuo ulit. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng kalat sa sahig, naramdaman ni Bella na, marahil, totoo nga ang sinabi nito. Ang insidente sa karinderya ay naging malaking usap-usapan, ngunit hindi sa paraang inasahan ni Teresita. Imbes na kamuhian, mas maraming tao ang nakisimpatya kay Bella. Nakita nila ang kanyang pananahimik sa gitna ng pambabastos, nakita nila ang kanyang dignidad, at nakita nila ang pagtatanggol ni Dr. Gabriel. Mula sa araw na yon, naging higit pa sa customers si Gabriel. Siya ay naging isang kaibigan. Dumarating siya, hindi lang tuwing tanghalian, kung minsan ay sa hapon. Pagkatapos ng kanyang duty sa health center, magdadala siya ng kape at uupo sila sa labas ng karinderya habang papalubog ang araw, nag-uusap tungkol sa mga bagay na simple at ordinaryo. Hindi niya kailanman tinanong si Bella tungkol sa kanyang nakaraan. Hindi niya inusisaang tungkol kay Rico o kay Teresita. Sa halip tinatanong niya kung ano ang paborito niyang kulay, kung anong musika ang gusto niyang pakinggan, kung ano ang mga pangarap niya noong bata pa siya. "Alam mo ba, kwento ni Bella isang hapon, pangarap ko talagang maging chef, magkaroon ng sarili kong maliit na restaurant." "Hindi pa huli ang lahat," sagot ni Gabriel habang umiinom ng kape. "Ang karinderya mo, ito na ang simula." Sa mga pag-uusap nila, unti-unting nararamdaman ni Bella na siya ay nagiging buo muli. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang pagkatao ay nakakabit sa pagiging asawa ni Rico, sa pagiging manugang ni Teresita. Ngayon, sa unang pagkakataon, siya ay si Bella lang. Isang babaeng nagluluto ng masarap na adobo, na may pangarap, na may sariling kwento. Isang araw, dumating si Gabriel na may dalang isang maliit na paso ng halaman, isang basil plant. "Para saan to?" tanong ni Bella, natutuwa. "Para sa bintana mo," sabi ni Gabriel. "Para may bago kang alagaan, para may magdala ng bagong buhay." Inilagay ni Bella ang halaman sa may bintana ng karinderya. Isang maliit na patak ng luntian sa gitna ng kanyang kulay abo na mundo. Sa tuwing titingnan niya ito, naaalala niya ang kabaitan ni Gabriel. Ang kabaitan na hindi humihingi ng kapalit. Ang kabaitan na nagsasabing, karapat-dapat ka. Ngunit habang ang isang bagong bulaklak ay nagsisimulang mamukadkad sa buhay ni Bella, isang damo mula sa kanyang nakaraan
ang biglang sumulpot. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga paninda, natanaw niya ang isang pamilyar na figura sa kabilang kalsada. Si Karen, ang kabit ni Rico. Nakatayo lang ito roon, yakap ang isang sanggol na natutulog. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa karinderya ni Bella. May lungkot at pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Tila may gusto siyang sabihin, may gusto siyang gawin, ngunit hindi niya magawa. Nang magtama ang kanilang mga mata, biglang nataranta si Karen. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Halos patakbo, na para bang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Naiwan si Bella na puno ng tanong, bakit siya naroon? Anong kailangan niya? Kinagabihan, habang isinasara na niya ang karinderya, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Bella? Ang boses ni David Lim. Mayroong pagkaapurahan sa kanyang tono na hindi pangkaraniwan. David? Bakit? Bella, kailangan nating magkita. Ngayon na. May hawak na ako. Ano yan? Tanong ni Bella. Kinakabahan. Ang baril na tatapos sa giyerang ito. Ang gabi ay malalim na nang magkita sila ni David sa isang maliit na coffee shop sa kabilang bayan, malayo sa mga matang mapanghusga ng San Roque. May kasama si David, isang lalaking nasa late 50s payat, at may suot na makapal na salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at kaba. Bella, this is Mr. Augusto Santos. Pagpapakilala ni David, ang pangalan mula sa notebook, ang accountant. Umupo si Mr. Santos sa kanilang harapan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang tasa ng kape. Ma'am Bella, bati niya, ang boses ay mahina. Matagal ko na pong gustong gawin to. Sa sumunod na oras, ikinuwento ni Mr. Santos ang lahat. Siya ang unang accountant ng kumpanyang itinayo ni Bella. Saksi siya sa lahat ng hirap at sakripisyo nito. Ngunit nang magsimulang lumaki ang kumpanya, doon na pumasok si Teresita. Pinalitan niya ang lahat ng sistema, sabi ni Mr. Santos. Gumawa siya ng mga pekeng resibo, ng mga ghost employee. Ang tawag niya dito, creative accounting. Ang tawag ko dito, pagnanakaw. Bawat salita niya ay isang patak ng lason na dahan-dahang pumapatay sa anumang natitirang magandang alaala ni Bella sa pamilyang yon. Sinubukan ko po kayong sabihan noon, ma'am. Pagpapatuloy niya. Pero palagi niya kayong inuunahan. Sinasabi niyang, ako ang may problema na makaluma ang sistema ko. Isang araw, tinawag niya ako sa opisina. Pinapirma niya ako ng isang non-disclosure agreement kapalit ng malaking separation pay. Kung hindi, kakasuhan daw niya ako ng kung ano-ano. Natakot po ako. May pamilya po ako. Anong nangyari pagkatapos? Tanong ni Bella. Iyon po ang pinakamasaklap, sabi ni Mr. Santos na payuko. Ang perang ibinayad niya sa akin. Galing din po sa kumpanya. Pinalabas niyang isang malaking cash advance na nakapangalan sa inyo. Nasa notebook niyo po ang record niyan. Parang sinampal si Bella. Ang perang akala niya ay nawawala. Ay ang mismong perang ginamit para patahimikin ang taong gustong tumulong sa kanya. Pero hindi ko po itinapon ang mga kopya ko. Dagdag ni Mr. Santos. Mula sa isang lumang briefcase, naglabas siya ng isang makapal na ledger at isang folder ng mga dokumento. Lahat ng orihinal na resibo, lahat ng pekeng transaksyon, itinago ko po dahil alam kong darating ang araw na ito. Alam kong mananaig ang tama. Binuklat ni David ang mga dokumento. This is it, Bella. This is the smoking gun. Financial fraud, qualified theft. Maraming taon sa kulungan ang katapat nito. Ngunit may isang bagay pa. May isa pa akong nadiskubre, sabi ni David. Inilabas ang Articles of Incorporation ng kumpanya, ang dokumentong isinumite ni Bella nung itinatayo pa lang niya ito. Naalala mo ba ang Article 7, Section 2? Umiling si Bella. Ito ang safety clause na isinama mo noon, payo ng dati mong abogado.
Sinasabi dito na, in the event of proven gross mismanagement or fraudulent activities by the acting management, full controlling interest of the company will automatically revert to the original founder. Ikaw yon, Bella. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Hindi lang niya sila mapapakulong. Mababawi niya ang lahat. Ang kumpanyang pinaghirapan niya. Ang buhay na ninakaw sa kanya. Habang pauwi na si Bella, ang kanyang isip ay abala sa pagproseso ng lahat. Ang galit, ang sakit, ang pakiramdam ng pagtatagumpay. Ngunit may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Sa folder ng mga peking dokumento na ibinigay ni Mr. Santos, may isang particular na transaksyon, isang malaking cash withdrawal na may 3 pirma. Ang pirma ni Rico, ang pirma ni Teresita, at isang pirma na hindi niya kilala. Pamilyar ang sulat kamay, ngunit hindi niya matukoy kung kanino. Sino ang 3 taong kasabwat nila? Kinabukasan, habang nagwawalis siya sa labas ng karinderya, isang puting sobre ang nahulog mula sa ilalim ng pintuan na para bang isinuksok lang doon. Walang pangalan, walang address. Binuksan niya ito. Sa loob, isang mamahaling invitation card. You are cordially invited to the christening of Ricardo Villanueva, Jr. Nasa ilalim ang petsa, ang araw ng piyesta ng San Roque, ang araw kung kailan ang buong bayan ay nasa labas, nagdiriwang. Isang perpektong pagkakataon para ipagmayabang ni Teresita ang kanyang apo, ang kanyang tagumpay. Ang imbitasyon ay isang sampal, isang pangiinsulto, isang pagpapakita na kahit anong gawin niya, sila pa rin ang panalo sa mata ng publiko. Tinitigan ni Bella ang imbitasyon. Tinitigan niya ang pangalan ng sanggol, ang pangalan ng kanyang kapalit, pero hindi galit ang naramdaman niya. Isang ideya, isang plano. Ang imbitasyon ay hindi isang pangiinsulto, isa itong entablado. Ang perpektong entablado para sa huling akto ng kanilang dula. Ang imbitasyon ay nakatayo sa isang maliit na espasyo sa kanyang counter. Nakikita ng lahat ng pumapasok sa karinderya. Hindi ito itinago ni Bella. Hinayaan niya itong maging isang paalala, isang countdown, sa araw ng pagtutuos. Ang mga araw bago ang piyesta ay lumipas na parang isang panaginip. Si Bella ay gumagalaw na may kakaibang kalmado. Ang kanyang mga ngiti sa mga customer ay totoo. Ang kanyang pagluluto ay mas masarap. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang bagyo ang naghahanda. Nakipagkita siya kay David araw-araw. Pinaplansa ang bawat detalye ng kanilang plano. Ang mga dokumento ay inayos. Ang mga testimonya ay inihanda. Ang bawat posibleng senaryo ay pinag-aralan. Si Rico, sa kabilang dako, ay tila isang multo sa sarili niyang buhay. Paminsan-minsan, nakikita siya ni Bella na dumadaan. Ang kanyang mga balikat ay laging bagsak. Ang kanyang mukha ay laging gusot. Palagi itong may kausap sa telepono. Ang boses ay mahina at puno ng pag-aalala. Tila ang bigat ng mundo, o marahil ang bigat ng mga kasinungalingan, ay nasa kanyang mga balikat. Isang hapon, 2 araw bago ang piyesta, dumaan si Gabriel sa karinderya. Hindi para kumain, kundi para magpaalam. May medical mission kami sa kabilang baryo, sabi niya. 3 araw ako doon. Sakto aabutan ko pa ang huling araw ng piyesta pagbalik ko. May kakaibang lungkot na gumuhit sa puso ni Bella. Mag-iingat ka, ang tanging nasabi niya. Ikaw din, sagot ni Gabriel. Tinitigan niya si Bella na parang may gusto siyang sabihin, ngunit pinigilan ng sarili. Pagbalik ko, sabi na lang niya, magkape tayo. Tumango si Bella. Ang simpleng pangakong yon ay naging isang maliit na isla ng kapayapaan sa gitna ng kanyang magulong dagat. Sa gabi bago ang piyesta, isinara ni Bella ang karinderya ng mas maaga. Umuwi siya sa kanyang maliit na kwarto at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay iba na. Ang mga mata niya ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang matigas na determinasyon.
Ang kanyang mukha ay may mga bagong linya ng pagod, ngunit mayroon ding mga linya ng lakas. Hindi siya nag-ayos. Hindi siya nagsuot ng magandang damit. Hinawakan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Kaya mo to, bulong niya. Hindi ito isang tanong, kundi isang pahayag. Nang gabing iyon, hindi siya halos nakatulog. Ang bawat posibleng mangyari kinabukasan ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Paano kung may pumalpak? Paano kung hindi siya pakinggan? Sa gitna ng kanyang pag-aalala, may narinig siyang isang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang pinto. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Isang anino ng isang babae, ang mabilis na naglakad palayo sa dilim. Nagmadali siyang buksan ng pinto. Wala ng tao. Ngunit sa sahig, may isang maliit, nakatuping papel na isinuksok sa siwang. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay pamilyar. Nanginginig. Mag-ingat ka kay Teresita. Gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Huwag kang magtiwala kay Rico. Masyado siyang duwag para iligtas ka. O ang sarili niya, walang pangalan. Pero alam ni Bella kung kanino galing. Karen, isang babala? O isang pagsusumamo? Ano man ito, isa lang ang ibig na sabihin, mayroong lamat sa pader ng mga Villanueva. At bukas, sisirain niya ang pader na yon ng tuluyan. Kinabukasan, ang tunog ng mga paputok at masayang musika ng banda ang gumising kay Bella. Araw ng piyesta, araw ng paghuhukom. Hindi siya nagsimba, hindi siya nakipiyesta. Naligo siya, nagsuot ng isang simpleng itim na bestida, ang bestidang isinuot niya nung huling kaarawan ng kanyang ina. Tahimik at disente, isang damit ng pagluluksa at ng paggalang. Kinuha niya ang kanyang handbag. Sa loob nito, ang kanyang telepono, wallet at ang leather-bound notebook. Ang resibo ng kanyang buhay. Humakbang siya palabas. Ang araw ay maliwanag. Ang hangin ay puno ng amoy ng pagkain at pulbura. Ngunit hindi siya pumunta sa plaza. Naglakad siya sa kabilang direksyon, patungo sa malaking bahay sa Greenwood Subdivision kung saan ginaganap ang isang marangyang pagdiriwang. Patungo sa libing ng pamilyang minsan niyang minahal. Ang bahay ng mga Villanueva ay nag-uumapaw sa mga bisita. Mga politiko, mga negosyante, ang mga alta sosyedad ng San Roque. Lahat ay naroroon para saksihan ang binyag ng tagapagmana. Ang hangin ay puno ng amoy ng lechon, ng mamahaling pabango at ng huwad na papuri. Sa sentro ng lahat, si Teresita. Nakasuot ng isang makinang na Filipiniana gown. Siya ang reyna sa kanyang palasyo. Bawat ngiti at bawat kaway ay kalkulado. Si Rico ay nasa tabi niya, pilit nang ngumingiti habang karga ang sanggol na umiiyak. At sa gitna ng masayang tugtugan at tawanan, isang figura sa itim na bestida ang tahimik na pumasok. Si Bella. Ang kanyang pagdating ay parang isang biglaang paghinto ng musika. Ang mga bulungan ay nagsimula. Kumakalat mula sa isang sulok patungo sa isa pa na parang isang nakakahawang sakit. Ang mga nangiti ay naglaho sa mga mukha. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Hindi siya mukhang kaawa-awa. Hindi siya mukhang galit. Siya ay payapa. Ang kapayapaan na yon ang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Unang nakabawi si Teresita. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng pagbabanta. Naglakad siya palapit kay Bella. Ang kanyang mga amiga ay bumubuo ng isang pader sa likod niya. Sino ang nag-imbita sa'yo? Nakatanggap po ako ng imbitasyon. Mahinahong sagot ni Bella. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang dating biyenan. Tapos na ang binyag. Tapos na rin ang papel mo dito. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng gwardya, sabi ni Teresita. Inilibot ni Bella ang kanyang tingin sa mga bisita na ngayon ay lahat nakatingin sa kanila. Nakita niya ang mayor, ang hepe ng pulisya, at ang kura paroko, si Father Michael, nakababablang mula sa kanyang sasakyan.
Hindi po ako naparito para manggulo, sabi ni Bella. Nilakasan ang kanyang boses para marinig ng lahat. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay malinaw at matatag. Naparito ako, pagpapatuloy niya, para maningil ng utang. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga bisita. Ang salitang utang ay may bigat sa kanilang kultura. Hindi ito basta-basta binibitawan. Wala kaming utang sa'yo, sigaw ni Teresita. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at hiya. Guard! Dalawang gwardiya ang nagsimulang lumapit kay Bella, ngunit bago pa sila makalapit, isang kamay ang itinaas sa ere. Si Father Michael. Sandali, sabi ng pari. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad na gumuhit ng katahimikan. Naglakad siya palapit sa kanila. Ang salita ng Diyos ay nagsasabing, dapat nating pakinggan ang panig ng lahat. Tumingin siya kay Teresita, pagkatapos ay kay Bella. Nasa isang pagdiriwang tayo na inaalay sa isang inosenteng bata. Huwag nating dungisan ito ng sigawan. Pakinggan natin ang kanyang sasabihin. Ang salita ng pari ay batas. Ang mga gwardiya ay umatras. Si Teresita ay walang nagawa, kundi tumayo roon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Lahat ng atensyon ay muling bumalik kay Bella. Ang hardin ay naging isang korte at lahat ng bisita ang naging hurado. Dahan-dahang kinuha ni Bella ang leather-bound notebook mula sa kanyang handbag. Binuksan niya ito. Hindi siya tumingin kay Teresita. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Rico, ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Rico, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing pa rin, ngunit may talim na parang yelo. Naalala mo pa ba ang notebook na ito? Ang sabi mo noon, ito ang Biblia ng ating pamilya. Si Rico ay namutla. Hindi siya makasagot. Handa ka na bang marinig ang katotohanan, Rico? Tanong ni Bella. Ang kanyang mga mata ay nangungusap, nagbibigay ng isang huling pagkakataon. O gusto mong si Mama Teresita ang maunang magpaliwanag? Ang tanong ni Bella ay binitin sa hangin. Isang espada na nakatutok sa leeg ni Rico. Ang katahimikan sa hardin ay halos pwedeng hiwain. Si Rico ay parang isang estatwa, nakatitig lang kay Bella. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at takot. Ano bang pinagsasabi mo? Sigaw ni Teresita. Sinusubukang bawiin ang kontrol. Huwag kayong maniwala sa babaeng yan. Sira na ang ulo niyan. Ngunit huli na. Ang duda ay naitanim na. Isang senyas mula kay Bella at dalawang lalaki ang tahimik na lumapit mula sa gilid ng mga bisita. Si Attorney David Lim, nakasuot ng formal na barong, at si Mr. Augusto Santos, yakap-yakap ang kanyang lumang ledger na parang isang kalasag. Hindi po ako nag-iisa, sabi ni Bella. At hindi po ako naparito para magkwento lang. May dala po akong mga resibo. Binuklat ni Bella ang unang pahina ng notebook. June 12, 2015, 50,000 para sa campaign fund ni Mayor. Basa niya, sabay tingin sa mismong alkalde na biglang hindi mapakali sa kanyang kinatatayuan. August 3, 2016, 200,000 para sa down payment ng bagong SUV ni Hepe. Pagpapatuloy niya, at ang hepe ng pulisya ay biglang napaubo ng malakas. Isa-isa niyang binasa ang mga utang, malalaki at maliliit, ang mga pangalan, ang mga petsa, ang mga dahilan. Ang bawat salita ay isang bomba na sumasabog sa perpektong imahe ng pamilya Villanueva. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, hindi na dahil sa chismis, kundi dahil sa pagkabigla. At ngayon, sabi ni Bella, ibinaling ang atensyon kay Teresita. Ating pag-usapan ang mga utang na hindi nakasulat dito. Ipinasa ni David kay Bella ang isang folder. Mga pekeng resibo, mga ghost employee, mga ari-arian na nakapangalan sa mga kamag-anak na hindi naman nag-e-exist. Inihagis ni Bella ang mga kopya ng dokumento sa isang mesa
para makita ng lahat. Qualified theft, financial fraud, ito po ang vision at galing sa negosyo ni Ginang Teresita Villanueva. Kasinungalingan! Sigaw ni Teresita, ngunit ang kanyang boses ay wala ng lakas. Ang kanyang muka ay wala ng kulay. Totoo po lahat yan, sabi ni Mr. Santos, nagsalita sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Ako po ang dating accountant. Pinilit niya akong manahimik. At doon, ibinagsak ni Bella ang huling bomba. Pero hindi lang sila ang gumawa nito. Sabi niya, tinitingnan ang isang partikular na dokumento. May ikatlong tao, isang taong ginamit din nila, isang taong natakot at napilitang pumirma. Sa hudyat na yon, isang babae ang lumabas mula sa likod ng mga halaman. Itinutulak ang stroller ng kanyang sanggol. Si Karen. Sa likod niya, 2 pulis. Ako po, sabi ni Karen. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Pinilit po ako ni Ma'am Teresita. Sabi niya, kung hindi ako pipirma, hindi kikilalanin ni Rico ang anak namin. Hindi niya susuportahan. Ang lahat ay nabunyag na. Ang buong istruktura ng kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Si Teresita ay napaluhod sa damuhan, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa bigat ng ultimong kahihiyan. Ang hiya, ang kinakatakutan niyang halimaw ay narito na para lamunin siya ng buo sa harap ng lahat ng taong gusto niyang pahangain. Si Rico. Binitiwan niya ang sanggol sa ina nito. Hindi niya tinulungang tumayo ang kanyang ina. Hindi siya tumingin kahit kanino. Naglakad lang siya palapit kay Bella. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang isang taong ginising mula sa isang mahabang, masamang panaginip. Tumayo siya sa harap ni Bella. At sa harap ng lahat, yumuko siya. Hindi isang simpleng pagyuko, isang malalim, buong pagpapakumbaba. Patawad. Bulong niya, isang salitang halos hindi marinig, ngunit umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ang mga pulis ay lumapit kay Teresita. Habang isinusaut sa kanya ang posas, tumingin siya kay Bella. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos, bulong niya. Isang huling, walang lamang pagbabanta. Hindi siya sinagot ni Bella. Pinanood lang niya itong isakay sa police car, ang reyna na nawalan ng korona at kaharian. Nang mawala na ang sasakyan ng pulis, ang mga bisita ay dahan-dahang umalis. Dala-dala ang iskandalong hindi nila malilimutan. Naiwan si Bella sa gitna ng hardin, sa gitna ng mga tira-tirang pagkain at mga sirang pangarap. Tapos na. Sa wakas, tapos na. 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula sa maingay na piyesta na gumimbal sa buong San Roque. Ngayon, ang hangin ay payapa. Ang malaking bahay sa Greenwood Subdivision ay matagal nang naibenta. Ang pangalan ng mga Villanueva ay unti-unti nang nabura sa alaala ng mga tao. Naging isang kwentong bayan na lang tungkol sa pride at pagbagsak. Si Teresita ay nagluluksa sa nawalang karangalan sa loob ng kulungan. Si Rico, matapos umamin sa lahat ng kanyang pagkakasala, ay nasentensyahan ng probation. Tinanggap niya ang kanyang parusa ng walang reklamo. Ngayon, nagtatrabaho siya sa isang maliit na public attorney's office sa Maynila. Malayo sa San Roque. Bawat sahod niya, ipinapadala niya para sa sustento ng kanyang anak. Ang hinahon karinderya ay wala na rin. Ngunit sa pwesto nito, isang bago at mas magandang lugar ang itinayo. Cafe Hinahon, isang maliit na coffee shop na may mga halamang gumagapang sa mga bintana. Ang amoy sa loob ay pinaghalong bagong giling na kape, bagong bake na tinapay, at kapayapaan. Sa likod ng counter si Bella nakangiti habang nagtitimpla ng latte. Ang kanyang mga galaw ay magaan at masaya. Ang mga linya ng sakit sa kanyang mukha ay napalitan na ng sinag ng kasiyahan. Ibinalik niya ang kontrol sa kumpanya, ngunit sandali lang. Inayos niya ang lahat ng gusot na iniwan ni Teresita.
Ibinigay sa mga tapat na empleyado ang nararapat at pagkatapos ay ipinagbili niya ito sa isang mas malaking korporasyon. Ang perang nakuha niya ay sapat na para mabuhay siya ng komportable habang buhay. Isang trust fund ang itinayo niya para sa edukasyon ni Ricardo Jr. dahil naniniwala siyang ang bata ay walang kasalanan sa apoy na sinindihan ng mga matatanda. Isang lalaki ang lumapit sa counter. May dalang isang tray ng mga bagong hugas na tasa. Si Gabriel. Ang kanyang nangiti ang paboritong tanawin ni Bella sa umaga. Mukhang napagod ang barista ko. Biro ni Gabriel. Ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Bella. Hindi ako napapagod, sagot ni Bella. Hinahaplos ang kamay nito. Masaya ako. Umupo sila sa isang maliit na mesa sa sulok. Tanaw ang maliit na hardin sa labas. Ang dating isang paso ng basil na bigay ni Gabriel ay isa na ngayong hardin ng iba't ibang herbs. Mint, rosemary, tarragon, lumago. Namukadkad. Bella? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay seryoso. Pinagsisisihan mo ba ang anumang nangyari? Tumingin si Bella sa hardin, sa mga luntiang dahon na sumasayaw sa hangin. Inalala niya ang lahat. Ang sakit, ang luha, ang pagtataksil, ang pagbangon. Umiling siya at ngumiti. Isang ngangiting totoo at malaya. Wala, sabi niya. Dahil kung hindi dahil sa sakit, hindi ko mahahanap ang tunay na lakas. Kung hindi dahil sa dilim, hindi ko makikita ang halaga ng liwanag na tulad mo. Hinalikan ni Gabriel ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, alam ni Bella na nakauwi na siya. Hindi sa isang bahay na gawa sa bato at kahoy, kundi sa isang tahanang gawa sa kapayapaan, pagpapatawad, at isang pag-ibig na hinog at totoo. Ang nakaraan ay isang peklat, ngunit hindi na ito masakit. Isa na lang itong paalala. Isang resibo. Ang resibo ng kanyang katatagan.